angle natin. Hoy, narinig niyo yan? Luto na yung sinain. Kakain na kami. Unboxing tayo ngayon ng LED panel light natin. Gagawin natin itong pinaka-fill light lang. Kasi meron na tayong main key light. Medyo pang neutralize lang to ng shadow sa kalahati ng mukha ko. Para may pandagdag lang tayong mga ilaw. Ang nakuha natin ngayon is itong Raleno fill light. Bi-color light to. Bali, pwede siyang cooler, pwede siyang warmer. Buksan natin. Siyempre manual. Tapos tingnan natin kung may accessories to. Ito, ano siyang kasamang clamp. Tapos pwede siyang ikabit sa hot shoe. Tapos USB-A to USB-C cable. Tapos etong ano to, meron pang isa. Oh, meron din siyang stand. Ayos to ah. Magagamit ko din to sa ibang, halimbawa sa DJI Osmo Action 4 natin. Mabilis yung setup. Tapos naiangat pa yata. Mukhang naiangat pa to ah. Oo nga. Ang liit. Pwede na. Tapos ito lalagay mo to. Para na ititilt mo siya. Ayan. Gawin natin dyan. Ito mamaya to. Ano to eh? Magic Arm na medyo budget meal. Mga budget meal lang tayo ngayon. Tapos ito na yung panel LED light natin. Yan. Ayan. Simple lang siya. Wala siyang... Kumbaga, ano na to? Ano nga ba yun? Diffuse light. Ano ito? Meron na siyang diffuser. Ayan. Meron siyang diffuser. Tapos sa likod niya, meron siyang color. Kasi bi-color to. Pwedeng warm, pwedeng cooler. Tapos may brightness. Tapos may LCD rin dito. LCD, tas ano, turn on and off switch. Tapos sa gilid, meron siyang ano to? Bakit dalawa? USB Type-C, saka input. Para saan yung input? Turn on natin siya ngayon. Pag turn on natin, turn on. Bakit wala? Ay, umilaw na yung LED. So, ngayon, naka 0% siya. Brightness. Ayan. 1%. Ito ang 1%. Ayan. 1%. 1%. Ito ang 25%. Sa ngayon, naka 3700 Kelvin tayo. 50%. Ito ang 50%. Ayan. 50%. 50%. Okay, tapos lagay natin sa 75. Ito. Ayan. Ayan. 75%. Tapos, lagay natin sa 100%. Ito ang 3700 Kelvin. Ang lowest niya, ang lowest niya hanggang 3200 Kelvin lang. Ito yung 3200 Kelvin niya. Ayan. Yan ang 3200 Kelvin. Yun ang lowest niya. Ito kasi kung di ako nagkakamali, itong main key light natin hanggang 2600 Kelvin yata yan. Ito ang warmest color niya. Tapos ang coolest naman 5600. Medyo mababa. Pero syempre medyo mura lang kasi itong LED panel light na to. Wala siyang fan. Wala siyang built-in fan. Hanggang 5600 Kelvin lang yung whiteness niya. Yung pinaka coolest white niya. Kabit natin dito.
Okay ito, malaking bagay din itong pang fill light. So sa ngayon, ang gamit natin, isang main light lang tayo. Itong parabolic light lang natin. Kaya kung mapapansin nyo, yung kalahati ng face ko, medyo dark. Ngayon, pag may fill light tayo, try natin ilagay ito. Sa ngayon, naka 4600 Kelvin yata tayo. So, i-4600 din natin siya. Adjust natin dito. Brightness, turn on. Naka 100% tayo eh. 4600. Okay, naka 4600 na tayo ngayon. Bawasan natin yung brightness. Kasi fill light lang naman tayo. Siguro mga 8%? 8% lang. 5%. Try natin yung fill light. Kaya lang masyado malapit eh. Yan. Yan. Ano ba yung itsura? Mamaya makikita natin kung ano yung itsura. Kaya lang masyadong malapit to at 5%. Gawin natin 1% lang. Para pang feel lang ng konting shadow. Para mawala sa konti sa mukha ko. Pero feeling ko masyado rin mataas to. Okay, ngayon tapos meron pa tayong isang nabili is Magic Arm to. Magic Arm na mura lang naman. Ito yung ginagamit natin sa camera pag ang setup natin nandito tayo. Ito simple lang to. Parang itong clamp. Medyo maliit lang tong clamp na to. Pero enough na to kumapit para sa top-down camera mount natin saka sa C-stand natin. Kaya na niya mag-grip yan. Yung ganito. Tapos ito na yung pinaka-arm. Maiksi lang siya. Ayan o. Siguro ilang inches ba to? Mga less than a foot. Siyempre, kakabit mo lang siya dito. Madaming points to ng madaming butas na pwede mong gamitin. Yung isa, 1/4 quarter inch. Yung isa, 5/8 yata yun. Yan. Nagamitan natin to sa Rode VideoMic Go-To natin. Ayun, kung mapapansin nyo, nakamount siya dun sa taas. Pero ang gamit nating arm doon, medyo maiksi. Kaya ito ang gagamitin natin doon para mas maneuver natin na mas maigi. Okay, pwede rin ito. Ikakabit din natin to dito. Tama nga ba? Uy, namatay. Napatay ko eh. Ito. Para pwede natin gawing ganito. Dali. Tanggalin lang natin to. Ay, mali. Try muna natin. Yan. Tapos, ganito gagawin natin. Yan, parang ganyan ang mangyayari ngayon sa setup na gagawin natin. Pwede rin siyang additional light natin pag sa mga top-down angle natin. Oy, narinig niyo yan? Luto na yung sinain. Kakain na kami. Dinner na kasi dito. Actually, late dinner na. 10 PM na ng gabi dito. Madalas kasi gumagawa lang ako ng video pagka mga gabi na para wala na ako masyadong iniintindi. Okay. Tingin ko napaka-useful nitong LED light natin, pang additional dagdag natin ng ilaw. Para minsan kasi hindi natin ginagamit tong main key light natin para kasi ang laki kasi niya, ang hirap niyang maneuver, ang hirap niyang ipwesto kung saan mo siya dadalhin. Hindi kagaya ng maliit na key light natin, tas madami naman tayong mga stands dyan na medyo portable, tas madali natin ipwesto, itatayo na lang natin dyan.
at magkakaroon na tayo ng light. Kasi para minsan iniiba ko kasi yung angle ng ano natin ng camera. Kaya ngayon, ang gamit nga pala nating lens na ngayon, yung Viltrox 56mm natin na 1.7 aperture, f1.7. Kung gusto niyo mapanood yung video niyan, lalagay na lang natin dito yung link yan sa video. Kasi nag-unboxing video na tayo niyan, tapos tinesting din natin ng konti yung lens na yan. Tingin ko medyo okay din yung lens Kaya lang ngayon nga, hindi natin pwedeng gawin yan sa kagaya ng ginagawa nating usual setup natin dito sa likod na unboxing video. Kasi pagka ganun ang unboxing video natin, ang gamit kong lente nun is 16mm. 16mm. Oh, hindi. Pagka yung usual unboxing video natin, ang gamit nating lens nun is ang Viltrox 13mm 1.4. Yun kasi malapitan yun Eto, medyo iba ang datingan nito. Pagka yung Viltrox 13mm yun, actually naaabot ko lang yung camera nun kumbaga nasa ibabaw lang, nasa dulo lang ng table ko. Etong nangyayari ngayon, ano to? Siguro mga 10 feet away sa akin tong camera. Kaya napakalayo, hindi ko talaga siya abot. Sobrang layo nitong camera nito. Pero tingnan natin, parang may-enjoy ko to lalo sa labas. Pag pang mga portrait kasi talaga tong 56mm na to Pero let's see. Tingnan natin kung maganda naman yung kakalabasan. Okay, yun lang naman. Definitely magagamit natin itong mga in-unbox natin ngayon. Maliliit na bagay lang siya pero makakatulong to sa mga video making natin. Makikita nyo yan na ginagamit natin sa behind the scene natin.